Chapter 3. Palitan mo na yung uniform mo, pinsan. Samahan mo ko. Napatingin si Sunny kay Ate Aiza. Saan naman, ate? Ipasyal mo ko sa mall. Uuwi na kasi ko bukas, remember? Tara na, samahan mo ko. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Ang akala niya ay ma-e-extend pa ng ilang araw ang paghihirap niya. Hindi na kasi siya nakapag-aral ng maayos ng 4 na araw dahil dito. Mabuti na lamang at 3 subjects lang ang klase niya ng araw na yon. Wait lang, ate, magbibihis muna ako. Nang dumating siya sa kwarto ay nakita na niya ang nakahandang gamit nito para sa pag-alis nito bukas. Kahit paano ay mamimiss niya ito. Kaya lang, minsan ay hindi talaga niya makayanan ang kaingayan nito. Nagmamadaling isinuot niya ang kanyang dilaw na tank top at jeans. Nag-flat sandals na rin siya. Ang ganda mo sa dilaw, Zan. Pili ni Ate Aiza nang makalabas siya. Napangisi na lamang siya sa reaksyon nito. Ang akala yata ay si Ann Curtis siya. Pagkatapos magpaalam sa nanay niya, ay agad na silang nagtungo sa mall na hindi naman kalayuan sa bahay nila. 5 minutong sakay lamang ng tricycle ay nakarating na sila. Huwag ka nang maglabas ng pera. Carry ko na tong lakad natin. Wika nito sa kanya nang kukuha na sana siya ng pamasahe. Ate Aiza, ikaw nga tong walang trabaho eh. Wala nga, pero mayroon naman akong naipon, no? Kaysa naman sa'yo, estudyante ka pa lang. Natawa siya. Dumiretso sila sa shoe store na una nilang nakita. Abala sa pagsusukat si Ate Aiza sa sandals na naroon. Nakontento na lamang siya sa pagmamasid dito at sa pagtingin-tingin sa nagagandahang sandals. Gusto niya ang mga yon, pero may magagamit pa naman siya. Tsaka na niya lulunurin ang sarili sa sandals kapag may trabaho na siya. Walang gaanong tao roon. Baka namamahalan sa stalls na naroon, kaya walang gustong pumasok. Ano ba yan? May gusto sana ako, kaso ang mahal naman. Reklamo ni Ate Aiza na hinila siya palabas ng butik. Napangiti siya, pero agad ding napalis yun nang makita niya si JK. Masasalubong nila ito. Huli na nang tangkain niyang kunin ang atensyon ni Ate Aiza. Nakita na rin nito si JK. Parang huminto yata ang paligid niya. He was with his girlfriend. Nakaambrisete ang babae rito. Hey, di ba nobyo mo yan? Wika ni Ate Aiza. Ate, ngunit hindi na siya nakapalag dahil malapit na ang mga ito. Doon ito hinarang ng Ate Aiza niya. Napatingin si JK at ang kasama nito sa kanilang dalawa. Nang mga oras na yon, ay parang gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan. Pero imposible yon, kaya mas mabuti pa sigurong kumaripas na lamang siya ng takbo. Pero hawak ni Ate Aiza ang kanyang kamay. Bakit po? Nakakunot noong tanong ni JK dito. Anong bakit? Hindi mo ba kilala tong kasama ko? Hindi ba girlfriend mo siya? Bakit may kasama kang iba? Halos manuyo ang mga labi niya nang lumipat ang tingin ni JK at ng nobya nito sa kanya. Para siyang nanliliit at halos hindi na niya maramdaman ang katawan niya. What? Ulalas ng kasamang babae ni JK sa tumingin sa binata. Nais niyang mapaiyak. Nais niyang magsalita
pero hindi man lang niya maipuka ang bibig. Napayuko na lamang siya. I'm sorry, miss, but I don't know what you're talking about. Hindi ko kayo kilala. Wika ni JK. Girlfriend mo si Sunny, hindi mo kilala? Nanguusig na tanong ni Ate Aiza. Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang pinandidilatan na nito si JK. Napaangat siya ng tingin sa mga ito. Nagpalipat-lipat ang tingin ng kasamang babae ni JK dito. Habang si JK naman ay kunot na kunot ang noo. Hindi na niya yon kinaya. Habang nagsasalita pa rin si Ate Aiza, ay agad siyang kumawala sa pagkakahawak nito at nagmamadaling naglakad palayo. She wanted to find the mall exit right away. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Parang nakalutang na lumabas na siya ng gusali. Sumunod agad si Ate Aiza sa kanya at ilang sandali lang nang makarating siya sa bahay nila. Mabuti na lang at wala ang kanyang ina. Marahil ay naroon ito sa kapitbahay. Cassandra, anong nangyari sa'yo? Ba't may patakbo-takbo ka pang nalalaman? Hoping na habulin ka ng palikero mong nobyo? Humarap siya rito mula sa pagkakahiga. Hindi ko siya boyfriend, ate. Mangiyak-ngiyak na wika niya. Sabi mo, sinabi ko lang yon para matigil ka na sa pangungulit sa akin. Hindi ko naman akalain na magkukrus ang mga landas natin ni JK. So, hindi totoo? Napabuntong hininga siya. Hindi. Luka-luka ka talaga. Mabuti na lang at naging safe lang ako kanina. To think na sobrang nagalit ako sa kanya dahil ang akala ko niloloko ka nun. Ano bang nangyari nang umalis ka? Tanong niya. Ayun, after mong mag-walk out, tiningnan ko na muna sila ng masama, tsaka ako umalis doon. Natagalan lang ako sa pagsakay sa tricycle. My God, nakakahiya! Maarteng wika nito sa kanya na parang wala lang nangyari. Hindi na lamang siya umimik. Naiiyak na siya. Hindi naman niya akalain na mangyayari yung ganoon. You have another girlfriend, ha? Napahilot si JK sa kanyang sentido. Wala nga, Apple. Ano ba? Hindi ko kilala yung babae kanina. Well, yung sinasabi ng isa na girlfriend ko, I know her. Nakita ko na siya sa school one time. Paano ba niya makakalimutan ang ginawa ng babae sa eskwelahan? Ito yung nakasalubong niya na titig sa nameplate niya. Sigurado siyang ang tinitingnan nito ay ang pangalan niya. And he had a fine view of her when she looked back. Tumatak pa nga sa isip niya ang bilugan at maiitim na mata nito. Nagtagis ang mga bagang ni JK. Just what did she want from him? At bakit sinabi ng kasama nitong nobyo siya nito? She's scum. I don't believe this. Magsama kayong dalawa. Wika ni Apple na nilayasan siya. Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Napabuntong hininga siya. What a perfect day this was meeting those two crazy girls. And now, his girlfriend had walked out on him. At ngayon ay ex-girlfriend na niya. All because of a stupid misunderstanding. Lumabas na rin siya ng mall. Pinaandar na niya ang kotse at dumiretso na sa kondo niya. Mag-aaral na lamang siya. Hindi niya maiwasang uminit ang ulo kapag naiisip ang dalawang babae kanina. He didn't know that a Mila Kunis look-alike could go so slow.
he hadn't seen that coming. Sinabi nito sa kasama nitong boyfriend siya nito, kaya siya tinalakan ng babae kanina. Magkukrose din ang mga landas nila. Hindi imposible yon dahil sa iisang eskwelahan lang sila nag-aaral. Kahit nag-aalinlangang pumasok sa eskwelahan si Zani ng araw na yon, ay kinaya na lamang niya. Ang babaw ng magiging rason niya kung hindi siya papasok dahil lang natatakot siya sa kasalanang ginawa niya. Mabibilis ang hakbang na tinaluntun niya ang hallway patungo sa classroom nila. Nakahinga siya ng maluwag nang makarating siyang walang humarang sa kanya. She felt so paranoid. "Zan, okay ka lang?" Tanong ni Badette sa kanya. "Okay lang, medyo napuyat lang kagabi." "Ikaw na ang masipag." Napangiwi siya. Kung alam lang nito ang dahilan ng pagpupuyat niya. Nakaalis na kanina si Ate Aiza. Magsisimula na raw itong mag-job hunting. Napabuntong hininga siya. Ang daming sana na nabubuo sa isip niya. Sana ay hindi na lamang siya umuwi kahapon para hindi na lang siya nakasama sa mall. Para hindi na niya nakita si JK. Sana hindi na nangyari iyong insidente kahapon. Namamablemang naupo na lamang siya. Nakita niyang lalapit sana si Badette sa kanya. Mabuti na lang ay pumasok na ang professor nila para sa subject nila ng umagang yon. Hindi pa niya kayang makipag-usap dito. Magulo pa ang isip niya. Lihim siyang nagpasalamat nang matapos ang 3 subjects niya ng umagang yon. Naghiwalay rin sila ni Badette pagkatapos nilang mag-lunch break dahil may klase na ito. Siya ay mamayang 3:00 pa ang susunod na klase. Doon na lamang siya magpapalipas ng oras sa school bench nila. Sayang din ang pamasahe kung uuwi pa siya sa bahay nila. Naupo na siya at inilabas ang libro niya para sa klase niya mamaya. Mabuti pa ay mag-advance reading na lamang siya para hindi na rin niya maisip ang problema niya. Hindi pa siya nangangalahati sa binabasa niya nang makita niya ang 2 pares ng puting sapato sa harap niya. Naka-nursing uniform din ang nasa harap niya. Nag-angat siya ng tingin. Muntik na siyang mapatili nang tumambad sa kanya ang seryosong mukha ni JK. Pakiramdam niya ay tinakasan ng dugo ang mukha niya. "Can I talk to you?" Tanong ni JK. Sa kapila ng pagpapanik ng sistema niya, ay hindi pa rin niya napigilan ang puso sa pagwawala dahil sa boses nito. Unang beses din niyang narinig na nagsalita si JK. His voice was stiff and husky, katulad ng madalas niyang isipin noon. "Miss," pukaw nito sa kanya. Sa tingin pa nga niya ay naiinis na ito. Napamaang siya at biglang bumalik sa realidad. "Sorry na naman, please. Huwag mo kong ipakuyog sa mga kaibigan mo. Huwag ka nang magalit. Please, parang awa mo na. Kung pakikinggan mo lang ang paliwanag ko ay maiintindihan mo ko. Please, maawa ka sa akin. Kakasimula ko pa lang ng college. Maawa ka, please." Aniya at halos maiyak na. Sandali niyang nakalimutan ang pagpapantasya niya. "What?" Kunot noong tanong nito. "Huwag mo kong ipakuyog sa mga kaibigan mo. Baka utusan mo silang gulpihin ako dahil sa galit mo sa akin." Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo nito. Ilang sandali pa ay tumaas ang sulok ng mga labi nito. "Hindi ako ganon. Sa ating dalawa ay ako pa yata ang dapat na mag-isip ng masama sa'yo.
And I don't hate you. Naiinis lang ako sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Zani. Mabait naman pala ang mahal niya. Nais niyang batukan ang sarili sa naisip. May atraso siya sa binata. Alam niyang kumukulo ang dugo nito sa kanya. Pwedeng maupo ka na lang muna? Nakakangalay tumingala sa'yo eh. Nakangiwing wika niya kay JK. Umupo ito sa tabi niya. Nag-init ang mga pisngi niya nang maamoy niya ito. Ang bango nito. Anong ginagawa mo? May atraso ba ako sa'yo para busitin mo ako ng ganito? Napangiwi si Zani. Hindi naman kita binibwisit. Grabe ka naman. May explanation naman ako eh. Whatever it is, I'm sure it's nothing important. Wika nito at saglit siyang tiningnan. Napunta yata ang puso niya sa lalamunan niya sa ginawa nito. My gosh! Ang gwapo niya sa malapit. Sorry na talaga. Nahihiyang wika niya. Alam niyang malaki ang nagawa niyang kasalanan dito. Siguradong nag-away ito at ang nobya nito. Gagawin ko ang lahat, makabawi lang sa'yo. Gusto mo ako na ang gumawa ng assignment mo? Ilang segundo rin yata itong nag-isip bago tumingin sa kanya. Siya na ang nag-iwas ng tingin. Hindi niya matagalan ang brown eyes nito. No need, but I'd like to consider your offer. Let's talk again tomorrow. May klase pa ako. I have to go now. Anito sa kanya at tumayo na. 7 in the morning, and just so you know, I'm still puzzled about what you did. Napatulala na lamang siya at sinundan ng tingin ang binatang palayo na sa kanya. Nang mag-sink in lahat sa isip niya ang nangyari, ay napangiti na lamang siya. Nilapitan niya ako. Nagkatabi kami. Naamoy ko siya at natitigan ko siya ng malapitan. Napatingin si Sunny sa wristwatch niya. 7:00 na ng umaga. 8:00 pa ang klase niya. Pero dahil sa may usapan sila ni JK, ay maagang-maaga siyang nagpunta sa eskwelahan nila. Naroon siya sa kinauupuan niya kahapon. Kinakabahang niyakap niya ang dalang libro. Para siyang naiihi na hindi niya maintindihan. Nahigit niya ang hininga nang makita si JK na palapit na sa kanya. Bagay na bagay talaga rito ang suot nitong uniform. Bagay rito ang maging nurse. Para kasing ang sarap nitong mag-alaga. Kahapon ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang saya. She had gotten to hear his voice. She got to smell him too. Natitigan din niya ito ng malapitan. Ang gwapo talaga nito. Ang tangos ng ilong at ang ganda ng mga mata. Bagay rin dito ang kayumangging kulay ng balat nito. He looks so manly. Napalunok si Zani ng tuluyan nang makalapit si JK sa kanya. May ipapagawa ka na bang assignment sa akin? Tanong niya. No, you can't do my assignments or projects. You're in my first year, right? 4th year na ako. Do you think you can do it? Hindi naman niya mahimigan ang panunuya nito. It was more of an honest inquiry, completely without malice. Napapuntong hininga siya. Yeah, hindi ko nga yata magagawa yan. Pero hindi rin naman ako matatahimik kung hindi ko mapagbabayaran ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Sorry talaga, pati na rin sa girlfriend mo. Nagkibit balikat ito. You still annoy me. Pero wala na yon.
Wala na rin naman akong magagawa. Nangyari na. Napatingin siya rito. Nakatingin lang din ito sa kanya. Kung gusto mo, kakausapin ko na lang ang girlfriend mo. Alok niya. Kahit hindi ko gusto. Umiling ito. No, it's okay. Hindi mo na siya kailangan pang kausapin. Our relationship was already going through a rough patch and it was just... Huminto ito at tumingin sa kanya. Pagkatapos ay bumakas ang amusement sa gwapong mukha nito. I can't believe I told you that. Napayuko siya, pinipigilang mapangiti. I just don't get it. Why did you have to lie about me? About me being your boyfriend? Natigilan si Sunny. Hindi alam kung saan magsisimula. Kung paano ipaliliwanag dito ang katangahang sinabi niya sa pinsan niya na naging dahilan para magkagulo sila ng nagdaang araw. Never mind. Putol ni JK sa sasabihin niya. Napamaang na lamang siya nang talikuran na siya nito. Naningkit ang mga mata niya. Pinapunta siya nito ng ganoon kaaga, pagkatapos ay iyon lang ang sasabihin nito sa kanya. Tumayo siya at inayos ang mga gamit, tsaka hinabol ito. Sandali lang. Tumingin ito sa kanya, ngunit ipinagpatuloy pa rin ang paglalakad. Sinabayan na lamang niya ito. Wala ka ba talagang gustong ipagawa sa akin? I'll do anything, makabawi lang sa'yo. Lakas loob na wika ni Sunny rito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anything? Nag-init ang mga pisngi niya. Hindi yata maganda ang pagkakasabi niya ng anything. Ngumuwi siya. Well, not really anything. Hindi naman. Mag-backflip ka muna rito hanggang sa labas. Kumunot ang noo niya at napasimangot. Hindi ko yan kaya. Then, don't promise that you'll do anything. Cool na wika nito at saka tumingin na ng diretso sa daan. I know. Pero alam mo naman siguro yung kaya ko lang. Like, pwede kong... Nag-isip siya ng pwede niyang gawin. Maliban sa nauna niyang ini-offer dito na gagawin niya ang mga assignment ng binata. Ako ang maglilinis ng kotse mo. Tumingin ito sa kanya. Thanks, but no thanks. Ako lang ang pwedeng humawak sa kotse ko. Napapantastikuhang tiningnan niya ito. Mabuti na lang at wala na sa kanya ang tingin nito. Ang arte ng gwapong to. Ano na lang, ako maglalaban ng uniform mo? Aba, mahirap kaya labham yung white uniform. May tagalabada na ako. Babayaran mo pa yun. Kapag ako, libre na. Thank you na lang, miss. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Huminto siya at sumimangot. Ito naman ay dire-diretso lang ang lakad. Napabuntong hininga siya. Hindi kita titigilan. Huminto ito sa paglalakad at nilingon siya. Ang kulit mo rin, no? Sige na, pumayag ka na kasi. Pagsusumamo niya. Aside from the fact that she was just trying to make things up to him, gusto rin niyang mapalapit dito. Yun na ang pagkakataon niya. Nakita niya ang pagsuko sa gwapong mukha nito. Fine. Gusto mong maging labandera? Bahala ka. Come to my unit this weekend. Platinum Tower, 5th floor, Unit 5A.
Wika nito at muli siyang tinalikuran. Yes! Salamat! Itinaas nito ang kamay sa ere habang nakatalikod pa rin sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi at napangiti. Ang gwapo mo, JK!